Karamba sa DWIZ. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola, sa DWIZ 882. Po tayo dito sa ating programang Karambola sa DWIC. Ito po rin yung mga kaibigan, Jonathan de la Cruz. Siyempre kasama natin paring Joel Lacsamana, si paring Conrad Banal. Bukas po ay nandito na. Bagong lahat pare, Yes. meron akong hindi babatiin. Oy! Kaibigan natin to eh. Ito eh, si happy birthday, Cheat Arce. Oy. Dati itong corporate affairs ng GMA Network. Kasama niya si the late Butch Raquel. Silang dalawang dating corporate communications. Late na ba si Butch? Oo, sir. Namatay na ba si Butch? Matagal na, sir. Kaibigan natin yun, Kaibigan natin yan. Tapos si Cheat, ang kanyang parang sa mga foundation at corporate government relations, ganyan. So, retired na si Cheat, pero masugid na taga-subaybay ng Karambola. Oy, good morning. Good morning. Siyempre, at good morning ulit doon sa ating mga kaibigan. Chin Chin! Sir Bet. Chinchin, at saka si oo. Doktora. Ako, long time no see, Long no time here. no see. Alam ko, busy-busy Busy kayo. sila. Oo. Oh. By the way, Maraming sir, matututunan dyan oo. kina Chinchin. Magagaling sila na, sa pag-ayos ng Filipino dishes at iba Filipino pa. dishes, oo. International. Oo. Talagang traditional with a twist. Yes, naman. oo. Talagang caterer ito. Pero Ay, very Chinchin. limited ang Oo. kanilang Oo. catering activities. Oo, oo. Pag hindi nyo sila kakilala, hindi kayo makakatikim ng masasarap. Masasarap. Pero kanina parang... Ay, by the way, habang Oy. wala ka, Oh. nag-usapan nga natin a lot of people really call it out and out, a palace coup nangyari sa Senate. Although hindi nila inaamin yan. Kasi naman, yung mga pananalita ni dating Senate President Mig Subiris that I was, di ba, I was not following instructions, thus ito. But the speed and the bigla, Oh, hindi, paano bigla. nangyari ito, na took everybody's surprise habang wala ka dito. Parang, eh. But here's the thing, palas ko, pero bakit, kung hindi nga, bakit naman nagpakuha naman si First Lady ng retrato, magkakasama sila rito? Ito, Oo. tignan mo na lang kung gaano kabilis. Oo, Parang, sige. Joel. Takayin natin. Bago kami pumunta ng Taiwan, Oo. Sabado, meron kami programa ni na Senator JB. Oo. Nagpakain pa siya. Oo. Sa ibang stasyon, sa kabilang stasyon. Oo. Nagpakain pa siya sa amin at lahat. Okay naman. There was never any hint na magkakaroon ng ganito. Oo. Ganun ka sikreto at ganun kabilis ang nangyari dyan. At ngayon, lumalabas na ang mga pasimuno nito, siyempre si Senate President Jesus Escudero, the new Senate President. Of course, congratulations na rin. Congratulations. And of course, the new Senate President Pro Temp, si Senator Jinggoy Estrada. Estrada. Mukhang silang dalawa ang nagsama dito. Nagsama. And meron actually lumalabas, parang Joel, may mga telltale signs of things coming up Kasi nagkaroon ng the President's Party, Partido Federal ng Pilipinas, has been having alliances Oo. with in preparation definitely for 2025, but at the same time to stabilize the political landscape, the situation, no? Kasi you have to have your own groupings pagdating sa nagkakaintindihan kayo kung ano yung susulong ninyo na agenda for the coming years, no? So nagkaroon na ng alliance, Lakas at saka PFP. Yung Lakas is headed by none other than the Speaker. Okay. Right now, of course, sina dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo, nandoon din at lahat. And then, nagkaroon din ng alliance, yung Nationalist People's Coalition, headed by former Senate President Tito Soto, and of course, nandiyan sina... Nag-meeting din sila. nandiyan sina Senate President Cheese Escudero. Pero may mga ibang NPC members din, parang Joel, Senator JB, Senator Loren, etc., na hindi sumama dun sa grupuhan ng 15, no? Hindi Kasi sumama. 15-7 ba?
7 Yeah, yung naiwan. oo. Ah, hindi. Nung una 14 lang sila, pero may isa pa hindi alam kung sino yung isa pa pumirma. Oo. Oh, ilan lang hindi pumirma? 7, kasama ba yung abstain doon? Hindi. May mga naka-abstain Oo, pa? hindi, 15-7. So, ibig sabihin yan, may tatlo na hindi tatlo. bumoto. Sino yan? Senator Lapid siguro. Mukhang wala yung pangalan niya ron eh. Oo. Kanina may binabasa ka na ano eh. Oo nga, Kung sino-sino yung mga nakasama. hinahanap ko nga kanina eh. Based yun basically doon sa mga umattend doon sa dinner. sa dinner ni First Lady. First Lady, oh. Diba? Ito. Oh, yan. Ito yung mga nagpunta sa dinner eh. Hindi, kasi yung iba spouses eh. Oo. Nakikita ko dito, siyempre, Senate President. Oo. Diba? And spouse. Senate President Cheese. And Andyan. spouse. Di ba? Senator Alan Peter, si Senator Robin Hood, andyan. Hood. Senator Tol Tolentino. Tolentino. Bong Revilla. Na kahit din daw siya nagulat kasi kanina siya yung maagang programa sa atin eh. So, nagulat din daw siya. Jinggoy Estrada, Oo. Senator Pia Cayetano. Cayetano, Rafi Tulfo, Sherwin Gatchalian, Mark Villar, Cynthia Villar, Lauren Regarda, Grace Popia Cayetano. Oo. Pumunta rin si Senadora Loren. Yeah, wala ba siya dyan? She's also in the picture, okay. Ang wala lang si Senator Aquilino Pimentel at si Bong Revilla. Pero pumunta. Na yung mga misis nila Misis nila. nandun. Oo. Win Gatchalian. Yan, nandun din, si Sherwin Gatchalian. Oo. Pumoto ba siya for the change of Ang leadership? kailangan lang naman nila more than 13 votes. More than 12 plus 1. Yan ang majority. If you have 13 votes, that's it. Yeah, Pag pinakitaan ka na ng listahan, kanina, ini-interview si Senator Nancy Binay. Of course, she's hard-pressed na sabihin talagang, sinabi na lang niya, disappointed ako. Pero actually, talagang masama ang loob nila dahil yung bang meron kang kausap, okay naman. Pag tinanong mo naman, ano ba ang problema nung dating liderato. speaker? Wala rin daw masabi, di ba? Yung bang so, what the hell is the Hindi, problem? narinig ko na binabanggit ni Senator Escudero, nagkaroon ng maraming mga senador ng agam-agam. So, Agam-agam. What the hell is agam-agam? hindi, yung concerns. Concerns, okay. Yan ang ibig About sabihin ng what? agam-agam niya. Kung ano nagkikita naman sila. Kung ano nangyayari sa Senado, siguro, But even before, meron na kasing mga, di ba, brewing. Last year pa, meron na yung tungkol sa leadership ni Senator, Senator Zubiri. Pero wala naman nangyayari doon. I mean, you know. ang ano kasi dyan, parang siyempre may mga minsan hindi niya nadadala ang Senado sa ilang mga pangangailangan ang tingin ng marami, Pangangailangan ng ilang senador. ng ilang senador at Mga ating mga taga-subaybay, they're reading between the lines na ano yun. diba? pangangailangan din ng Pork administrasyon, barrel ba yan? O ano ba? pangangailangan ng bayan. Sige, pangangailangan ng bayan, Yung, yun na lang. yung balanse ba? Yung balanse pagdating dyan, yan ang nagiging problema. As a matter of fact, meron nga ako na kagabi, kasi dumating lang ako dito kahapon. Kagabi, meron akong nakitang meron akong nakitang parang TikTok or something, video. Okay, TikTok video. Na ang tingin nila kay dating Senate President Mig Zubiri ay mambubukol. Bambubukol. Aray ko. Parang siya daw ang master ng bubukol dyan. In other words, pag sinabi mong in our language, mambubukol, ibig sabihin mo, inisahan mo yung mga kasama mo. Okay. Kumbaga, parang ganon. So, yun ang lumalabas ngayon ng mga items dyan sa social media. Pero paano, kasi si Senator Escudero, lagi namang nandun eh. Why the sudden, yung bang out of there, the impetus na biglang, okay, now to make my move. Where did that come from? well, But he is, again, in all sincerity. pareho silang hindi re-electionista. Hindi. Oh. Ni Senate, they will be together for the next 4.5 years. Oh, what an awkward. But then awkward. Hindi, tama si Senadora Nancy.
Talagang awkward na Awkward situation. to, oo. Lalo na, kukunti lang sila. Hindi naman sila ganun karami, Oo, di ba? 24 nga eh. Medyo kung kongreso pa yan, pwede ka magtago, iwasan yung isang Iwasan. tao. Eh. Oo, ito. Ay, namin ni Senator Binay, meron daw, lalo Awkward. na nung first 2 years niya, awkward talaga daw, yung bang makakasabay mo sa elevator, Na hindi sa mo naman- parking, tapos ayaw mong kausapin, Ayaw mong pero kausapin. andyan eh. Ah. You have to do small talk, di ba? You have to do eye contact. yes. Hirap din siguro maging politiko, no? Lalo na sa ganyan ganyan sitwasyon nila. sitwasyon, oo. Kasi pumunta ka na ba sa Oo. Senate building? Oo. Actually, GSI's building yun eh. Oo. Wala pa naman yung malaking building nila. Wala pa yun. Tinatapos mo lang dyan sa Maliit lang yan, magkakakita kayo kahit papano. There's no way na na hindi kayo magkasalubong somewhere or nasa committee kayo man lang o nasa elevator, mga ganung klase. Kaya it's really an awkward situation. Lalo na magkakasama itong mga ito for a long time. Senator Cheese, matagal na rin dyan. Senator, these are all re-electionists but many times over. So medyo mabigat. Mabigat yung sitwasyon na yan. So, tignan natin kung ano ang ibig Ang akin sabihin naman nito. kasi, magkaroon ng yung retratong ganyan, dinner, of course, ayan, front page dun sa iba. It speaks volumes. Tapos yung mga tao, makikita yan na, uy, okay, there you go. Ang atin lang inaasahan kung maaari ay ito magpapatupad ng napakaraming mga Oo, dahil marami pa silang mga kailangang ayusin. Well, we were discussing that yesterday, kami ni paring Conrad, mula sa, sana baka yung land use, maano na yan, yung, basta bigas, pagkain, basic, power, the basic yan, tubig, di ba? I hope Transport, ayun, di ba? I hope, mga stuff na na-impress ka na nasa Taiwan ka, na yung yung mga ganun ba? Oo. Para sa bayan. Kung pero siyempre may mga nagsasabi rin. Ito naman, sinabi lang hindi ko ito sinasabi na totoo. Okay. Sinabi lang na ito yung mga chismax. Kumbaga, may nagsasabi na yung sinabi ni dating Senate President Subiri na may mga hindi niya napatupad. Yun sinabi niya na mga tingin niya dapat niyang ginawa at lahat. May mga nagsasabi, parang Joel, maliban sa maaring naging impluwensya ng Malacanang, business interest. Malalaking business interest ang nagdala rin tungkol dito kasi yung iba nababagalan o hindi nila maintindihan. So itong mga Palau- business na to may agam-agam sa kasama na yun. liderato. Yung mga business interest na yan, may mga kasama silang mga senador na intindihan nila yung kanilang hinaing. At siyempre, meron din gustong mangyari sa Malacanang. May mga ganyan. Kumbaga, confluence. Yung sinasabi nila. Well, that's a powerful confluence for a sitting Senate President. Wala namang ginagawang kakaiba doon sa dati na matatopple over. That's a Masisira ka. I mean, walang sinabi yung turbulence sa sa Singapore? sa Airlines, Singapore wala yun. Airlines. Diba? Ito talagang, kung ba masasabi mo ito, tsunami ito. Tsunami. Confluence Ibang nangyari. Isipin mo na the political forces plus the business forces. These were already embedded in terms of interest. So, anong asahan ng bayan? Yun ang ating gusto malaman ngayon. Ano ang maasahan ng bayan? Sinabi mo yung business forces na yun parang nanlumuka agad ako pag-uusapan ng pagkain, food production, energy, water, lahat, utilities, everything else. The most transport, basic things. Most of all, yung poverty, yung manufacturing, of course, how to elevate our people from poverty levels, etc. Yan, malaki. Tignan natin ngayon kung ano mangyayari with this new leadership. I hope nga, sinasabi nga natin, inaasahan naman natin na yung pagbabago na yan ay pagbabago para sa kabutihan ng lahat. Hindi lang kabutihan ng mga interest na sinasabi nga ni dating Senate President Mick Subiri ay nagpadali ng kanyang pagbaba sa posisyon.
Pag pinakitaan ka kasi doon ng... Pero si Senator Zubiri, kaya ang gusto ko naman, medyo consensus ano yan, di ba? He is a consensus builder. Ito naman si Senator Cheese, I mean, yung bago nating speaker. I mean, ang akin, Senator- kahit pa hinahalukay ko yung aking mga notes sa kanakaraan, nothing of any distinction. Ang pinaka naaalala ko siya, nagbabago to ng ng stand. Suddenly, bukas, iba na yung kanyang, anong dating commitment. Anong ibig mo sabihin? Whether dun sa politika, Parang nung madaling makumbinse. Oo even noon may kinikwento si paring Conrad na hindi daw matanggal sa isip niya ng panahon daw nung eleksyon nung tumatakbo siyang presidente, tapos parang may nilaglag siyang ilang well, ito is a bad what a heavy word, pero para lang dun sa Katanduan, yung sa Bicol, maayos yung kanilang workout doon. What I'm saying is, he never struck me as somebody na isang leader na, okay, ito ang gagawin natin, ito ang strategy at ano. You would say na Senator Cheese is more of a political realist Yun na nga, political realist siguro. Yun ang siguro, that's the better word. Dating Senate President Migs Subieri. Oo. Si Senator Migs, may mga ilan na hindi niya... Sinusubukan niyang managinip at times, pare. Whether it works or not, at least meron siyang, ito vision. Vision natin. Ito ang gusto natin mangyari. Mangyari. Whether mangyari nga o hindi. At napasama pa sa kanya si dating Senate Majority Leader Joel Villanueva. Another yun. Pero alam mo kahapon, pinag-uusapan namin, itong nangyari rin lahat ng ito, whether sinasabi mo kung Jonathan, the confluence of business and interest, political. But having said that, kung political pa rin, ito'y babalik tayo sa Duterte Marcos na labanan pa rin leading up to 28. Pare. Walang. It has nothing to do with that anymore. Wala because ang magkakasama, Marcos and Duterte. Dito naiwanan sila Migs Kasi, bakit mo sinabi yan? Sino yung mga Duterte forces? In effect, BG, Senator Bongo, Senator Tol Tolentino, Senator Bato de la Rosa, Senator Robin Hood. Lahat sila nandun sa kabila so parang walang kinalaman na kung Duterte o Marcos wala na. It's yan. As a matter of fact, ang sinasabi nga nila, ito nga, parang Joel, parang nagsama na ngayon dito ulit ang grupong Duterte at grupong Marcos. Parang nagsama ulit. Nag-unity team sila. Na naman. In effect, lumakas pa yung ganyan na samahan. Kaya yung mga nanaginip sa kabila na, ito na, talagang pwede na. Yung ginagawa natin na paghihiwalayin natin itong Group 1 na ito, hindi nangyayari po. Lalo pang nagbigkis ngayon, nag-fuse. Otherwise, kung talagang stay put sila. Oo. Diba? Tama, stay put, hindi Stay gagalaw. put sila, hindi gagalaw yan. 4 yun. So ilagay mo ng 15 yun. Less 4, di 11 na lang. Nandun sa kabila dapat yun. Plus 4 naman si Senator nag-stalemate. Hindi. Parang ganun ang nangyari. Kaya nga nagkagulatan Kaya magugulat ka. Hindi mo pwedeng ilagay doon sa divide na Duterte, Marcos Duterte. Hindi. Hindi pwede. Iba yan. That particular issue is, because that, CPM Majority Leader, Senator Tol Tolentino. Duterte yan. Sige nga. How can you say na yan? Hindi. Hindi pwede. Mga stalwarts ng PDP laban, yung Senator BG, Senator Tolentino, Senator Bato. Paano yun? Di ba? Meron pa nagsasabi, hindi, kaya nagkaroon ng ganyanan yan dahil sinasabihan si dating Senate President Migs na tigilan na yung PDEA leaks. Hindi, nasa kabila nga si Senator Bato kaya siya, na-dumbfounded nga daw siya noon Napaiyak siya. Napaiyak pa siya, At niyaka pa niya yung misis ni Migs Zubiri. Kaya nagtaka si Migs, niyaka pa asawa ko. Walang
Sabi niya, Oo. in effect, Yeah, in effect, sabi niya, nagulat. nagkagulatan. Nagulatan. Talagang, lahat nga ng bayan nagkagulatan dahil nga napakabilis at hindi mo alam yung hindi mo figure out yung mga characters eh. Oo. Ano ba yan? Last minute ba sila? Sino doon yung nasa gitna muna bago Kumiling na totally. Oo. Totally kay... Hindi mo alam yan. Usually, hindi kasi ganyan yung biglang gano'n na kagad eh. Usually, nagsisimula sa ano yan. Well, to be frank about it, nung pang-una, kasi sinasabi nga ni dating Senate President Mick Zubiri, meron ng mga attempts. Nung umpisa, siyempre labanan nila. Bago siya naging Senate President, meron ng gitnaan doon eh. Pagkatapos nagkaroon ng rumored na early this year or late last year na ang nakakuha lang 8. Oo. 8 lang. O tapos ngayon biglang nadagdagan. Naging 15 na plus 7. Malaking bagay 'yun. Anong nagbunsod dito sa 7 na ito na sumama doon finally para mapababa sa pwesto si dating Senate President Mick Zubiri. Yan ang dapat na tanungin natin. Sino-sino yung original na 8 na sinasabi nila kasama doon sa nagpapirma para pababain nga si Senate President. At sino-sino yung mga 7 na dati either nasa gitna o nandun kay Senate President Zubiri ngayon sumama na dito. Yun ang dapat na analysis dyan. Hindi yung Duterte, Marcos, whatever. Hindi. Okay. Wala yun. Malayong analysis. Pero maganda yung tanong, yung sinabi mong, ano yung Anong nagdala? persuasive ba, na Anong argument? nagdala? Oo. Anong nagdala? Kaya yung business confluence, pumapasok dyan. Malaki. Sabi sa akin nung nagte-text sa akin, bari banggitin ninyo, malaki rin yung business, dyan, aspect dyan. Pero kung titignan mo rin, anong mga businesses na pasama dito? Anong mga businesses in terms of, if you take a look at their persuasions, no? Paring Joel, anong businesses na magkakasama dito sa grupuhang Escudero? Di ba? Malalaman mo ngayon yan. Isa-isahin mo yung mga yan. Saan nakakonek itong mga ito? Sino itong mga ito? Di ba? Kasi nandoon yung 2 Cayetano, 2 Villar. Real estate na kagad yun. At food. Senator Gatchalian. Oo. Sumama ba siya? Pumirma? Oo, nandun siya, di ba? Senator Gatchalian. Di ba? Business. Alam mo na yung mga businesses na yan. Kung sakasakaling business ang pinag-uusapan, di ba? Sino-sino pa yung mga nandoon na maaring identified to certain... Talo kagad ang food production. Walang food agribusiness. Talo. Yung agribusiness, sinong pwedeng agribusiness? Wala. Hindi, yun na nga. Iyan ang mukhang dihado. Hindi hindi na pag-usapan. Hindi na pag-usapan yan. Anyway, parang we will see in the coming days in the coming kung anong lalabas nito. Pero ang sigurado po, sigurado na, paghandaan na natin yung pasukan. Ayan. Ayan Dahil lang school year. July na yan July 29 na. July 29. At walang Saturday classes. Wala. Wala nang Saturday. Kasi wala usually wala. Saturday makeup class yun eh. Makeup class Wala na yun. Sabi daw. So, July 29 na po, ang start of the school year. So, Okay. Ang ikli ng panahon. Ikli ng panahon. Kasi ngayon pa lang nagpapagraduate marami. Ngayon pa lang nagpapagraduate. Tapos may mga summer activities sa mga bata. Summer classes. Summer classes. Maikli rin yan. Oo. So, paghahanda niyan, dami mong dapat ihanda. Is classrooms, yung computers, lahat ng equipment, etc. Dyan sa mga eskwela na yan. Siyempre, yung mga kababayan natin na iba, paghahandaan na nila yung mga baon ng ating mga bata. Oo. Di ba? Pamasahe, lahat, etc. Naku, ang daming kailangan ayusin. Well, at least na-desisyonan na. Kasi matagal ng, nakapending. Kapending. At yung mga magulang nag-iisip din. At mga guro din. Kung anong... Yan, mga guro. Nako, importante sa atin
na mapaghandaan din nila yan. Pero Oo, dahil marami. sila ang Sila nakaatang dyan eh. Oo. Sila ang nandi dyan. They are on the forefront of these things, di ba? Samantala, tayo muna yung mag-break, mga kababayan. Ang oras po natin, alas 9:30 na umaga, dito sa ating programang Karambola sa DWIC. Karambola sa DWIZ. Carambola, carambola, tuwing umaga. Oh, oh, carambola. Balik po tayo dito sa ating programang Karambola sa DWIC. Ito pa rin yung mga kaibigan. Jonathan De La Cruz, siyempre kasama natin paring Joel Lacsamana, si paring Conrad, bukas po natin Bukas, makakasama. Yes. Well, may ganoon sana akong gusto Yes. i-discuss. Inaantay kita dahil Hindi. galing ako ng i-discuss mo muna yung nangyari sa inyo sa Jensan. Oo nga, yun na nga eh. Galing kasi... Galing din pare, mga Mindanao, kababayan. oo. Itong si paring Joel sa Jensan. Well, maliban Yan- doon mga... Yan pong Jensan ay masasabi natin growth area yan. Kasi pinagsama dyan yung parts ng South Cotabato at saka Sarangani. Hindi, kasi ang nangyari din, pinakita sa amin yung ng Alson, kila dating Governor Migs Dominguez, yung kanilang meron silang dinalang technology na bago dun sa kanilang aquaculture farm doon na Alcantara and Sons po yan. Alson. Alcantara and Sons. Kasi talagang nagpo-produce, ayun ang maganda nagpo-produce talagang... Mariculture yan. Oo, Marine culture. marine culture. Talagang nag-invest sila. At Malaki yan, ha? nakita namin yung gano'ng kalaki yung mga ponds nila. Meron silang pond. Oo, yung aerator. Tapos, meron sila ngayong bagong part ng pond, pilot pa lang, technology mula sa Australia na mas marami ang makukuhang similya sa bawat pond. May-increase mula dati ngayon, mga 30,000, magiging parang 300,000 kung sakasakali. Alam mo ba, parang- Pero kailangan gastusan. So, and this is the good thing. Hindi, Also, sila- they're putting their money where their mouth is. Sila ang Alsons, you have to give it to them. One of the more advanced and talagang focus sila. Oo. Yan alam mo ba Ganda, kung sino ganda. mga nag-umpisa yan? Kaya alam na alam ko yan, parang Oo. parang Joel. Kasi, ang mga scientists dyan dati, at saka yung mga hanggang ngayon, yung mga nag-training at lahat na nag-umpisa dyan, ay mga kaklase ko from Manila Science. Talaga? Yeah. Namatay na nga yung isa namin nga magaling yun. BS Chemistry sa At kaya pala maganda ron kasi katabi nila yung dagat yung Yes, bay. yes. So napaghahalo nila yung tubig alat at yung saka tubig tubig tabang. Of course, ginawa ng Alcantara Group, pinagawa nila yung infrastructure. Oh, yes. Siguro sa tulong nung kaklase Yes, mo sila. ganyan, yung para mapagsama sila ng maayos. At saka sila Vast yung, tracts, 400 hectares sila yung research and development Oo, and then yung nagtayo mismo ng kanilang mariculture kumbaga farm. Farm na yun 400 hectares. At saka ito yung Sarangani bangus lahat. Mas masarap pala ang bangus at saka yung tilapia kapag ganon, yung pinagsama mo yung tubig alat at Yes. yung tubig tabang. Yes. Pero hindi madaling gawin yun. Kasi hindi. kailangan gastusan mo talaga. Yung, Talaga yan ang isa sa mga main na ng Taiwan. Oo nga. Yan. Oo. As a matter of fact, ang pagkaintindi ko, mga scientists din galing sa Taiwan yung nakasama nila. Kita mo yan? Oo. Nag-workout. Oo. At, So, alam mo ba, yung mga kaklase ko, meron din akong kaklase, yung valedictorian natin ng Xavier School na pumunta sa Ateneo for College, si Philip Ong. Malaking equipment at saka yung mga nets, etc., equipment, fishing implements and equipments, etc., na supplier, pati feeds, dyan sa feeds, area na yan. oo. Si Philip Ong, good morning. good morning. Good Kaya sir. maraming taga-subaybay dun sa Jensan. Yun na lagi daw nakikinig sa atin. Ito good morning. bati namin kayo dyan. Marami tayong kaibigan sa dyan. Sarangani. At, Sa Sarangani, sa Jensan. Marami tayong kaibigan dyan. Of course, si dating
Mayor, dating DBP Governor Vic Garcia, ang ating si Senator Manny Pacquiao. Okay, Nandiyan, Senator diyan Manny, ang the Pacquiao brothers are Yung there. brothers, ando na ngayon sila. Siya lang mayor ngayon ng Jensan ay kapatid ni No, anyway, Senator Manny. babanggitin ko lang. So, pinakita yung aquaculture project na. Pero dun sa 400 hectares, sa labas kasi may malaking mapa eh. Doon na naman yung real estate arm naman ng ano. Kasi makikita mo ang laki, ito yung grazing land, ang dami. At pag dumaan ka dun sa highway, makikita mo andun pa rin yung mga baka at nandun. 2,000 hectares yun. But there's a part na ginawa nila yung Avia na parang township real estate. Nung last year pumunta ako, show houses lang, tsaka Ngayon meron na. ando na, construction, ganun. And merong fire station at police station na i-donate nila to sa LGU ng Alabel sa Sarangani. So, yun. So, that's yun, spitting image nung kanilang development sa Davao, yung Avia na doon. Ano yan? Ayan ang mga area dyan, magaganda yan. Alabel, Glan. Ang ano ko lang, yun ang pirming tanong ko. Siyempre, ang kausap ko, wala kasi naman yung mga bossing doon, sila Migs at that time. Ano yan? Ano yung sales daw malakas, pero handa na ba ang market ng Jensan for this? So sabi nila, oo daw. Kasi one unit is 3.7 million, yung bungalow, 4.5 million yung parang two-story. Ito daw, yung growing middle class daw nila. Alam mo yan, Joel. RNR yan. Area. Oo. At saka, naging ano na yan. Kumbaga sa Davao City, Oo. yan ang Davao City. developed, ano nila, ang Davao, Kasi lahat ng Davao provinces at lahat, maraming mga ano doon. So, at saka, ano ako dyan, may pagka-ano ako dyan, parang Joel. Alam mo kung bakit? Diyan ako nag-grade 1 eh. Talaga? Oh, Sa Buayan. okay. Buayan is a barangay doon. Gano'ng kalayo siya sa Jensan mismo? Hindi, Jensan. That's Jensan. Nasa Jensan. Malaki ang Jensan. Ando na UST by the way. Nandun na sila. Malaki ang Jensan yan. Yan ako nag-grade 1 kasi ang parents ko, school teachers. So, Kaya kabisadong. oo, alam ko yan. Alam ko yung area na yan. South Cotabato, Sarangani, Jensan, Maitom, Alam mo, Alabel, gusto ko yung lugar na Glan. yan. Mula sa Jensan, for about an hour and a half, or even 2 hours, sabihin na natin, nandun ka na sa Glan. May parang Boracay, ang ganda. Yung blue seas, white beaches, di ba? At may mga tourism, ano na ron eh. At saka dyan, makikita mo na yung some parts of Indonesia. Here's the thing, may isang, again, the journalist in me, kasi bumiyahe kami dun sa Glan, may resort kasi kami kumain, nakapag-swimming pa nga ako ng konti. Yung may-ari nakilala ko, dati siyang shipping magnet, nakalimutan ko yung pangalan, Chinese guy. At ang simula doon ng story, ito yung anak ang kausap ko eh. Dahil dati daw, inabot silang bagyo, yung fleet, barko ng tatay niya, nakita yung Area na yan. At sabi na, magtayo tayong resort dito. Binili. Hindi ko na lang na-dispute. Teka, hindi mo pwedeng bilhin ng beachfront. Medyo nadulas yung bata. Sabi ko, ano yun? Lease yung Lease yun. He didn't buy. But then, for a lease, bro, he set up this huge resort. Ngayon, may expansion na. Uso ngayon yan sa mga resort, yung may swimming pool na napakalaki, na may slide, tapos may... Kailangan mo yun. But for a lease, so you're betting na mababawi mo At rin 25 plus 25. Ganon. Umabot ng 50 years naman 50 yan. years naman yan. But you cannot mababawi. buy that land. No. Hindi mo nabili yun. Public land yun eh. Public land yun. Nobody can... merong Mali ang press release ni Junior. Okay, meron sige. 30 meters. Oo. Dapat 30 meters. They're respecting naman. Pero may seawall eh. Kasi ang lakas daw ng alon kapag certain times of the year. Yes. Marami. But it's beautiful. Ano yan? Place. Well, talagang land of promise yan. Land of promise. Itong, talaga, ang Mindanao talaga, undeveloped, maraming undeveloped pa na areas dyan na pwede pang pagkitaan ng talagang mga entrepreneurs, na nakakaintindi kung paano Siguro yun lang. productive Yung nakita ko mga lang din sa Land of Promise nga, wala si Governor Mix doon. Gusto kong tanungin nga na, itong tinayuan nyo nung Avia,
parang kasama nung grazing land to. Katabing katabi. In fact, matatanong mo yung mga baka nandun Siyempre. sa ano kasi the way it's grazing, parang pag grazing land talaga, the natural Foliage. foliage andun pa rin. The baka, hindi ito yung mga nakapasture na. Hindi. Nandun sila. And then suddenly, merong isang malaking parang yung mga development ni Villar dito na Township. Oo, uy, ang ganda. Tayo yung mga bahay Diyan pare-pareho. makikita talagang entrepreneurial ang mga classes yan. Kasi ano yan kumbaga melting pot yan, pare. Yung area na yan. Ang daming mga Ilonggo, Cebuano, Ilocano, right. Iba-iba. Marami. Nakausap ko kasi sila na iba-ibang pinanggalingan. Yang Sarangani, half of that is Ilocano country. Kaya alam ko kasi yung mga Maitom, etc., galing pa sa mga Ilocos provinces siya. Yung malaking fishing magnate yan dati, si Kuya Rudy, yung dating mayor, tatay niya yun. RTL. Pero insofar as the tuna, kasi tuna capital nga, hindi na ganun kagaya no daw ng robust gaya ng dati kasi yung mga Hapon hindi na bumibili gaya nung dati. Although andun pa rin, huge tuna catches, tapos nandun yung mga canning factory katabi nung so andun pa rin. Alam mo ba kung saan ang bagong tuna highway ngayon? Saan? Kagabi ko lang nalaman. Ito, nagtaka ako Oo. Sabi ko, totoo ba yan? Yeah. Sabi niya, Oman. Pare. Sa Oman? Oo. So kita mo yun, na-replace na. Bakit sa Oman? Yun ang tuna highway. Ngayon, Okay. Sabi ko, paano nangyari yun? Oman daw has a place there's a place in Oman na talagang ang tawag nila is tuna highway because nandoon din yung tuna, just like Jensen. So malamang andun yung malaking pier, nandun yung fleets, nandun. may processing ng katabi, Meron. and then may highway para diretso na sa airport at So may to mga ship it out. developments na hindi natin naintindihan na ngayon biglang nangyayari. All because the world is getting Yan ang to maganda. be talagang Oo. And then, meron, nabanggit ko na ba dito sa ating show, paring Joel, mayroon isang photographer na Pilipina na nag-concentrate siya sa Africa. And I understand she is due to be one of the Pulitzer awardees. Photography. Photography to Hannah Reyes ang pangalan. Okay. At Pilipina. Filipina. Ang kanyang main thesis is that Africa is going to be the next Asia. As far as growth is concerned. Growth is Because there's a young population, it's undeveloped, ang daming resources. Ang dami pa rin raw resources. And Basta then- ikabitan mo lang na infrastructure Yes, tsaka processing. lahat, everything else. And then, they are on the verge of political independence. Yun. Kasi From the colonial- former from the colonial masters. Oo. So sabi I would believe that. there is a lot of growth in Africa, and of course Asia Pacific is already considered the growth center of the world. Kasi yung mga Western, Europe, wala na to sabi. Wala na, old world na Old talaga. world na talaga Hindi, yan. kaya ako natuwa ngayon, nakita ko nga yung aquaculture facility dun sa Jensen. But the other thing, sabi mo nga, the political aspect is important, guys, sa Africa. Doon naman may mga nakausap din ako na medyo tinitingnan din nila ang political landscape sa tawag natin, yung BARM. O kasi magkakanugnog na yan. Oo. Pero sinabi nga niya is Cotabato and yung then the bar. political pot is beginning to starting to roil. Hindi naman boil pa. Kumukulo-kulo na. Kumukulo-kulo. Kasi magkakaroon ng halalan dyan sa May 2025 Yes. And Isasabay yung farm elections. Now, yung traditional ito yung sabi niya sa akin dynamics. You correct me pag dito. Yung traditional powerful clans. Yes. Nagpo-form ng alliance nila. Ang tawag And they nila- will vie for parliamentary seats sa newly formed party composed ng mga former leaders ng MILF. rebel, yung MILF. Now, dyan daw, ako bears watching daw. Kasi Totoo sabi yan. niya, ito ang kanyang hindi ko lang Analysis, totoo. analysis. Sabi niya analysis. Ang problema kasi, siyempre, marami dito sa mga dating rebels, hindi naman bihasa sa politika. Hindi ito gaya nila Cheese na very adroit sa kanilang galawan. Samantalang itong mga dating clans, traditional power clans, mga talagang talagang Bihasa yan. bihasa na yan. Baka pag natalo, more of
Then I brought up the issue na sinabi mo dati. There's a lot of money, financial impetus coming there. Sabi niya, ang problema diyan kung paano gagamitin. Kasi right now, Which is the problem actually. paano bang basa mo totoo dyan? yan. Yung sinasabi nung kaibigan mo na nakausap mo, parin Joel, Oo. totoo yan. That's going to be a battle royale in effect dyan. Sana lang yung banatan in terms of firepower hindi mangyayari. Oo. Banatan na lang tungkol sa mga salitaan na lang. Siguro. Salitaan na lang. Huwag na naman yung banatan na patayan at lahat. Kasi sana the money daw isn't going into new Yeah. stockpiling o di ba? Yeah, kasi ang nangyari dyan, because of the BARM law, nagkaroon ng ang tawag natin black grants. Oo. Na ibinibigay dyan sa for purposes of mainstreaming the rebel forces Oo, okay. and really bringing development to the ground dyan sa BARM, no? And we are talking about billions of pesos kasi under the BARM law, meron talagang black grant na may officially it's supposed to be 70 or 80 billion a year for that year. for the 5 years from the time the BARM law was enacted to 2025, 2020 to 2025. So we are talking about 400 billion. So ngayon, ang tanong ng tao, saan napunta yun? Sana yung institution building at mga Yun nga yun infrastructure, but it's ganon. taking time Yeah, na nangyari yan. And of course, iba nakikita ng tao kasi the development is so slow na hindi naman nakikita talaga yung pagbabago doon. In fact, di ba palagi natin ang pagbabago doon, dumadami yung mga helicopter, dumadami yung mga SUV. Mga SUV. Oo. hindi yung institution building, development projects, etc. at lahat. Pero yung kausap ko nga, bears watching daw yung darating na halala at mga alliances. And, Yes. Yung mga pangalan, binanggit na niyo, mga Yes. Salam, sila, Ano yan? Datu. The families versus the original rebels. Oo. And within the rebel group, mayroon ding mga konting concerns yan. Oo. Kasi naghati-hati na rin yan. Meron din silang Kasi ang sinasabi faction. nila, dun sa group na nabigyan ng poder dyan, which is the MILF, yung original na Hashim Salamat group Oo. versus the Murad group. Yan ngayon ang workout. Insiders and outsiders within the MILF. And then of course, yung nga sinasabi mo, the traditional families. The traditional the families. royal families in effect. And you are talking about Masturas, you are talking about Pendaton Group, yung Paglas Group, yung marami. Yung mga Sinswats, yan, mga ganun. Yung sabi lang ng mga kausap ko, yung bang sana nga talagang maging maayos yung workout dahil hanggang ngayon daw, especially go to Cotabato, the rest, abject poverty still rules talagang. Yes, yes. Maraming may hirap na mga Dato system pa rin kasi. Dato system pa rin kasi daw. Alam mo naman yung dato system, ibang klaseng sistema rin yan. Oo. And that is the culture that has always been there. Oo. So, yan ang workout on. So black voting sila parang in a way dyan. In a Ito ang bobotohin natin. Parang iglesia rin, di ba? Oo. Oo. Na kahit na hindi niya gusto. So may bobotohin. mga families talaga diyan na talagang they control certain areas. Mga Sinswat, Pastura, Magunda Dato, yan, mga ganong klase, Bidtimba. Pero it's still a land of promise. Ang dami pa rin Hindi, about dami yung doon. tourism, food Dami doon, production, dami doon. industry talagang fishing. Cotabato itself is a very, very rich province. Divided into 4 na yan. Oo, divided into 4 na. Oo. South Cotabato, North Cotabato, and then of course Sultan Kudarat, and then Sarangani. These are the Cotabato province. That's the whole Cotabato province before. Di ba? Maraming ganyan ngayon. At saka maraming Ang dyan. hindi ko lang maintindihan. Resources. Di ba nung tinayo yung Bangsamoro, parang Transition Authority, BARM, appointed muna yon, di ba? Yes. Mga 80 daw yan or Yes. something. And, So members- ito mga to kaya tumakbo sila ngayon. Then you will have ito kasi appointed parliament eh. Oo. Pati sina Chief Minister Murad, Oo. appointed itong mga ito. So now, they will be tested. Right.
And this By way of also, itong kauna-unang beses na yung mga former Moro rebels Yes. will join yung the nag-sign ng peace deal sa sali sa election. Yes. So yun ang siguro itong mga kausap ko medyo kasi, hindi naman cynical, pero kinakabahan sila na baka hindi ganun ka Hindi, ang problema diyan, and it will be up to our COMELEC. military will have to play a strong The military and the police. police. Will really have to be very, very, Malaking role nila. Oh, yes, very much so. And then, of course, nandiyan na rin pati yung mga nag-serve na military dyan na ngayon are still in government, kagaya ni Secretary Lito Galvez. No? Okay. Marami yan. Maraming kailangan ayusin dyan. But I hope we will be prepared. And I hope, as I said, hindi bloodbath ito. It will be a war of words lang. War of words lang. Kasi politics kung pwede. Gaya nangyari sa Senado. Ano lang yan? War of words lang yan. Oo. After a while, war of words and tears. Yes. After a while, magkakasama. Yan. Kasama uli sila. And that is what we would like to have in the Bar area and in the country Dapat as well. minsan bumiyahe tayo ron, ikutin Yes, doon kung actually. Samantala tayo po magpapaalam na. Tayo inabot na ng ating oras de indulto dito sa ating programang Karambola. Sa ngalan po ni Paring Joel Lacsamana, Paring Conrad Banal, at siyempre sa ngalan ng ating technical group na nandiyan ngayon, ito po inyong kaibigan, Jonathan De La Cruz, nagsasabing hanggang bukas po dito sa ating programang Karambola. Maraming salamat. Huwag po kayong alis sapagkat nandito na po, Ronda Pilipinas with Drew Nasino. Oh, carambola, carambola, tuwing umaga. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.